Good morning mga mi! For today's mini vlog, 29th day of December, araw ng sweldo namin, kaya mag-withdraw ko para ma-deposit na doon sa savings account ko kasi baka maubos ko na naman. Long weekend ngayon, holiday, tapos mag-shutdown yung company namin ng 2 days dahil mag-New Year, walang pasok lahat. Mahina nga mga electronics company ngayon dito sa Taiwan, kaya karamihan wala talagang OT. Pero this month, nakaisa naman ako ng overtime. Above minimum wage naman siguro yung mawi-withdraw ko ngayon. Tapos meron daw 3,000 na bonus last Christmas, kaya dagdag sahod na rin yun. Yung cut-off nga pala namin is every 20th day of the month, tapos yung schedule namin is 2-2. 2 days pasok, 2 days day off. Ganon yung rotation ng schedule namin. Night shift nga lang pala ako dito. Hindi kami nagpapalit-palit ng shift. Tsaka mas gusto ko rin talaga ang night shift kasi sa umaga marami ka pang magagawa after ng duty. Tapos may night differential ka pa. Compare sa day shift, tulog lang talaga tapos trabaho. Ganon lang magiging buhay mo. Magtatapon nga muna ako ng basura tapos pupunta na ako sa may Family Mart kasi doon ako mag-withdraw at doon na rin ako magpapadala ng pera. Tsaka karamihan talaga sa mga Pilipino or sa migrant workers dito, laging panggabi kasi mas gusto ng mga Taiwanese ang pang-umaga. Tapos yung oras ng pasok namin is 7:30 to 7:40. May allowance na 10 minutes para sa endorsement. 12 hours and 12 hours palagi yung pasok namin everyday. Pero 2-2 naman yung pasok. 2 days day off, 2 days pasok. Mahigit 15 days nga lang yung pinapasok namin sa buong cut-off sa isang buwan. Tapos sasahod ka na ng mahigit 50,000 sa peso. Sa Pilipinas kahit hindi ka mag-day off ng isang buwan, hindi ka sa sweldo na 50,000 no. Tapos 12 hours duty ka pa sa lahat ng electronics company. Pero syempre, pag nandito ka sa Taiwan dollar yung gastos dito. Ibabawas mo pa yan kasi syempre may mga deduction pa rin yan. Hindi yan yung buong susweldohin mo. For example, dun muna tayo sa earnings. Bali yung basic salary dito sa Taiwan ng mga OFW as of 2024 is 27,400 NT. Plus night differential, production allowance, production incentives, at iba-iba pang mga bonuses na binibigay ng Taiwan sa mga migrant worker tuwing mag-holiday dito sa Taiwan. Syempre, pag may earnings, huwag nyo rin kakalimutan na laging may deduction. Kahit sa ang bansa, kahit na gaano kalaki yung sinusweldo mo, huwag mo palaging aalisin ang cost of living. Ikinakaltas palagi sa sahod automatic yung health card, labor insurance, tax, and yung dormitory mo. After ng company deduction, syempre magtitira ka pa rin para sa sarili mo. Magtitira ka ng budget mo for 1 month kasi once a month lang yung sahod dito. Syempre magtitira ka para sa pambayad mo sa utang, pambili ng pagkain mo sa pang-araw-araw, pang-groceries, gala, at syempre yung mga ibang gamit na bibili mo para sa sarili mo. For example, makaka-withdraw ka na sa sahod mo for 1 month ng 35,000 NT. Tapos ibawas mo na dun yung 5,000 na allowance mo for 1 month. Minsan nagkukulang pa talaga yan, kaya kailangan hindi masairan ng NT. Huwag mo ipapadala lahat sa peso. So yung mangyayari na matitira mag 30,000 NT, yung 10,000 dun yun yung ipadala mo sa Pilipinas. Tapos yung 20,000 NT mo, yun yung may tatabi mo para sa sarili mo. Yun yung magiging ipon mo. Pero syempre, kung breadwinner ka mong isang buwan, hindi naman po pwedeng isang beses ka lang magpapadala. Mahihingi at hihingi pa rin sa'yo. Kaya yung 20,000 NT na may tatabi mo para sa sarili mo, sa ipon mo, is mababawasan mo pa rin yun. Expected na talaga yung mga OFW. Pamilya naman talaga yung nangingi sa'yo, hindi ka talaga makakatiis kahit anong paghihigpit mo ng sinturon at pagtitipid mo sa sarili mo. Pag sila yung nangailangan, magbibigay at magbibigay ka. Ang nakakasama lang talaga ng loob, dami-dami ng mga binibigay mo, parang wala ka pa rin kwenta. Tapos hindi ka man lang makatanggap ba ng salitang pasalamat. PhilMoney nga pala yung ginagamit ko application para makapagpadala ng pera sa Pilipinas kasi minsan mas mataas yung palitan dito compared dun sa mga padalahan center dito sa Taiwan. Kaso yung limit kada transaction dito sa PhilMoney is 19,999. Nasa 35,000 yata siya sa peso. Tapos yung service charge is 100 NT lang. Natatransfer ko lang sa online application ko ng BPI tuwing magpapadala ko sa mga anak ko kasi hinahati-hati ko na yung padala ko weekly. Yun lang yung kagandahan pag may online banking ka. Natitipid mo yung padala mo based doon sa pangangailangan nila. Yung palitan nga pala ngayon sa Taiwan dollar 2 peso is 1.77. After mo makapag-generate ng QR code or ng barcode dito sa PhilMoney is papakita mo na yan dun sa cashier sa may 7-Eleven, Family Mart, Hi-Mart or kahit sa convenience store dito na may PhilMoney application. Tapos ipapascan mo lang yan at babayaran mo na sa kanila. Automatic, minsan 2 hours or minsan mas maaga pa, nare-receive na agad nung receiver yung perang pinadala mo. Kaya sa mga kapwa ko OFW kahit saan mang parte ng mundo, matuto tayo maging wais sa paghawak ng perang pinaghirapan natin sa buong isang buwan at sa loob ng mga taon ng kontrata natin dito sa ibang bansa. Hindi ko man ito ma-adapt sa sarili ko, at least nakapagpayo ko. Haha, thank you!